Alright mga kapatid, panoorin natin itong video mula kay John Reps kung saan mga kapatid, mga warship ng China nagpakita sa joint exercise at mga bagong sandata ng China ibinandera sa mundo mga tol. No? Ipinakita ng China kung gaano na sila kalakas, kung gaano kalakas ang kanilang sandatahan. At alam ko mga tol, dito rin sa tagpong ito no, narinig yung personal na pag-uusap ni Putin at saka ni Xi Jinping about doon sa pagpapahaba ng kanilang mga buhay mga tol, no? Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga tol. Yan, nakalagay po ang link ng kanyang YouTube channel dito sa natin description box sa baba. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Eto yun, no? Pumarada mga tol, no? Dun sa victory party ng China. Yung kanilang pag-alala sa World War II. Ipinakita ng China yung kanilang puwersa, yung kanilang sandatahan. Libo-libong militar ng China ang pumarada kahapon at ipinakita ang kanilang mga advance at naglalakihang mga sandata. Grabe, no? Eto mga to, mga unmanned drone yun kahapon at eto mga to, mga drone yan, walang ano yan, walang mga piloto yan. Ano yan, remotely. Yan. Grabe mga ano nila, no? Mga armas nila, no? Nakita ang kanilang mga advance at naglalakihang mga sandata bilang pagunita sa kanila umanong pagkapanalo laban sa Japan noong World War II. Oo, nanalo daw sila sa Japan noong World War II. May komento naman dyan si US President Donald Trump kung saan hindi umano ito nakaramdam ng pagkahanga. Alamin ang buong detalye mamaya. Hindi nakaramdam ng pagkahanga si Trump mga tol. Oh! Habang nagkaroon naman ng damage ang barkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna bakit naman? Habang nagsasagawa ito ng joint exercise kasama ang Malaysian Navy. Habang dalawang barkong pandigma naman ng China ang nagpakita sa mga barko ng Pilipinas, Australia at Canada habang nagsasagawa naman ng joint exercise sa Baho de Masinloc. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. So marami tayong pag-uusapan ngayon dito sa video ni John Reps. Kinuha ng China ang atensyon ng mga bansa matapos igunita nito kahapon ang World War II sa isang musical gala. Ang mga aktor ay sumayaw at kumanta, mga kanta na may kaugnayan sa digmaan at libo-libong mga militar ang nakibahagi sa pagtatanghal. Sinaksiyan ni Chinese President Xi Jinping ang pagtatanghal na tinatawag nilang Justice Will Prevail bilang pag-alala sa World War II kung saan naglaban noon ang China at Japan at tinalo umano nila ang mga Hapon. Kwento nila yun Pero kung pagbabasihan ng mga salaysay ng mga Hapon ay hindi umano sila tinalo ng mga Chino kundi kanilang inabuso at ginawang alipin ang mga Chino na kanila namang pinagsisisihan. Alam nyo mga tol, diba? Kwento ng China yan 'di ba? Huwag na natin pakialaman yung kwento nila, 'di ba? Kasi mga kapatid, tumigil sa pananakop itong mga Hapon nung binagsakan na sila ng dalawang atomic bomb ng Amerika, 'di ba? Hiroshima at saka Nagasaki. 'Di ba? Doon sila mga tol nahimasmasan Teka, sumusobra na ata tayo. Wala tayong ganitong uri ng sandata. 'Di ba? Sumuko sila sa Amerika mga tol. 'Di ba? Sinakop nga dati nila yung 'di ba? Kumbaga pinahirapan nila maraming bansa, kabilang na tayo doon mga tol Pilipinas. Naging malupit tong mga Hapon na to. Ayon nga sa history mga tol, sa mga kwento mula bata pa kasi tong mga Hapon na to, sinasanay na silang maging bato. Kumbaga, hindi na tao yung tingin nila doon sa kanilang mga kalaban. Yun yung doctrine sa kanila, yun yung mindset nila. Kaya walang awa silang naging malupit talaga nung mga panahon na yon kasi hindi na tao yung tingin nila. Kumbaga parang nagpapaligsahan pa nga sila kung gaano karami yung matotodas nila. Nagpapaligsahan pa sila. Ginawa pa nilang contest yun mga tol. Kaya ibang klase yung mga kaisipan ng mga sinaunang Hapon na yung mga panahon na yon. Naging malupit talaga sila. Kumbaga para lang silang pumapatay ng langgam.
No, kumbaga hindi sila makakaramdam ng kahit anong konsensya o para kang tumapak ng ipis. 'Di ba pag tinapakan mo 'yung ipis, peste ka. O 'di ba? Ganun lang mga tol, ganun ang tingin nila sa kanilang mga kalaban nun. Bulibong China PLA ang nagtanghal at ibinandera ang kanilang iba't ibang mga sandata tulad ng mga hypersonic cruise missiles, intercontinental ballistic missiles, mga tangke, drone, fighter jets at marami pang iba. Grabe, tigas ng binte, no? Ang pagkakatanda ko nga mga tol, no, sa kasaysayan na September 2, tamang-tama no kasi September ngayon. Yun na yung opisyal na pagsuko ng mga Hapon. September 2, 1945. No, yun na yung opisyal na pagsuko ng mga Hapon matapos hulugan sila ng atomic bomb ng Amerika doon nga sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. By that time mga tol, humihina na ang Japan siguro dahil sa pagkawasak na rin ng moral ng kanilang mga sundalo dahil matindi mga tol, matindi yung ginawa talaga nung mga panahon na yon. Ikaw ba naman hulugan ka ng isang makabagong armas na hindi mo alam kung paano tatapatan na pwede pa ulit maulit Diba? Yun na yung mga panahon na sumuko sila. At yun naman din yung panahon kinikilala ng China na natalo nila ang Japan. Diba? Yun na rin yung mga panahon dahil humihina na rin yung Japan noong mga panahon na yun mga tol, pero napakarami Napakaraming mga Chinese mga tol lang namatay noong panahon na yun. Kung di ako nagkakamali, nasa 15 to 20 million mga tol lang nasawi. Mostly ng mga Chinese mga tol dahil sa kalupitan ng mga Hapon. Kaya itong sinasabing victory party ng mga Incheck mga tol, ay mo na kwento nila yan eh. Pero ngayon mga tol, no? Ngayon, no, talagang sila may pinakamalaking naval forces sa buong mundo. Submarine, mga missile, sundalo, mga drones, Diba? Kaya dun sa mga nagsasabi, girahin na natin ang China, mga tol, mag-isip-isip kayo maigi. Mag-isip-isip kayo maigi, Huwag kayo magpapadala minsan sa mga emosyon ninyo. Kung pagmamasdan ng mga sandata ng China ay tila napakalakas nito dahil sa mga disenyo at sukat nito. Pero bakit nga ba walang mga bansa ang nagkaka-interes dito? Dahil ba hindi pa subok sa labanan o dahil sa gawang Chino? Pwede, pareho. Hindi pa subok sa labanan kasi mga bago lang 'to eh. Wala pa 'to nung World War II eh. Tapos made in China. Mga ganun siguro. Pero hindi iba na rin ang teknolohiya ng China. Diba? Actually mga tol, yung mga sasakyan nga nila, hindi naman natin alam kung pareho lang diba? Pero yung mga sasakyan nila, diba? Sobrang mabenta ngayon mga tol. Ang dami ko nang nakikita sa kalsada, mga China cars. Alam mo na yan kabayan, may kabuoang 26 na dayuhang lider ang bumiyahe sa China kung saan ang ilan ay dumalo sa Shanghai Cooperation Organization at ang iba naman ay dumating para sa military parade ng China. Imagine mga tolo kung Duterte presidente ngayon, andiyan din yun malamang. Tingnan nyo si PBBM hindi invited. Invited kaya siya o hindi lang siya dumating, pero malagay ko hindi invited si PBBM eh. No, marami nga, may napanood nga ako, may mga nagsasabing, bakit hindi invited si PBBM? Imagine, iimbitahin ba ang Pilipinas nakikipagsagupa tayo sa mga pangaharas nila, di ba? Pero kung Duterte malamang, andyan yan. Organization at ang iba naman ay dumating para sa military parade ng China. Naglibot naman si Xi Jinping at kasama nito ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un. Pinakamahina Kim Jong-un. Ano lang yan dikit sa dalawang kalabaw yan Parang langaw na nakatungtong sa kalabaw.
yung mga sandatahan nun, mahina rin no? Kaya tignan nyo, nung nagpadala siya ng sandatahan niya sa Russia, nagsiuwian lahat ng mga nakakahon na. Ilan sa iba pang mga bansa ang dumalo ay ang mga pangulo at prime minister ng Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cambodia, Cuba, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Congo, Serbia, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam at Zimbabwe. Viral din ang isang video kung saan pinupunasan ng bodyguard ni Kim Jong-un ang mga hinawakan at inupuan nito upang hindi umano siya makuhanan ng DNA. Abay matindi. Ibang klase talaga si Kim Jong-un. Grabe. Tatapos ng pagtatanghal, isang voice-over ang nanawagan sa mga tao ng China na sinasabing magkaisa ng higit pa sa paligid ng Party Central Committee kasama si Xi Jinping na wala umanong pagod na nagtatrabaho upang komprehensibong isulong ang pag-unlad ng China at pambansang pagbabago sa pamamagitan ng Chinese-style modernization, sinabi nito. Sa isang tanong naman para sa komento ni US President Donald Trump tungkol sa military parade ng China, sinabi ni Trump na akala niya ito ay napakakahanga-hanga ngunit naintindihan umano niya ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng China. Umaasaan niya ang China na mapanood niya ito. It was a beautiful ceremony. Iba rin talaga ang no? Iba rin talaga ang asta nito ni Trump no? Umaasaan niya ang China na mapanood niya ito. It was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. I thought it was very, very impressive. No, akala ko nakakabilib, parang ganun no? But I understood the reason they were doing it and they were hoping I was watching and I was watching. At sa ibang balita naman, Bang klase talaga si Trump, ewan ko ba dyan? Ng isang opisyal na ang Philippine Navy Guided Missile Frigate na BRP Antonio Luna ay nagtamo umano ng pinsala sa isang kamakailang aktibidad sa ibang bansa ngunit nanatili sa mabuting kondisyon at operasyon. Sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo, inilarawan ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez ang pinsala na natamo habang ang barko ay nakikibahagi sa isang naval exercise sa Malaysia. Well, tulad ng ordinaryong tao, 'di ba? Sa mga ensayo, pwede ka injury, 'di ba? So ito rin yung barko natin sa practice nagkaroon ng pinsala pero hindi naman ganun kalala siguro 'yan. Noong ang kasi nakabalik pa naman BRP Antonio Luna ay maingat na nagmamaniobra sa isang makitid na espasyo hanggang sa ito ay sumagi at nagkaroon ng maliit na pinsala sa kanyang freeboard. Ayun nga, sumadsad. It's just it's a minimal damage because it maneuvered in a narrow space, and when we speak of maneuvering, there is what we call uncontrollable forces, and that is the weather, or that could be the wind, or the current. And I would just like to highlight the commanding officer is very competent. And walang ipinakitang larawan ng pinsala ang Philippine Navy, ngunit sa kabila ng pinsala ay lumahok pa rin ang BRP Antonio Luna sa lahat ng aktibidad sa Maritime Training Activity na Malpilao 2025. So ano nga lang talaga yan, minor lang. Kasi kung matindi pinsala nitong barko, hindi na siya makakadalo pa o makakasali pa sa ibang aktibidad. Umaandar pa, nakabalik pa nga ng Pilipinas Philippine Navy at Royal Malaysian Navy. Ang BRP Antonio Luna ay ang pangalawang guided missile frigate ng Philippine Navy na naihatid at nakomisyon noong 2021 na itinuturing na ang unang Philippine Navy vessels na may kakayahan sa anti-air, anti-ship, anti-submarine at electronic warfare operation. Samantala, sinabi ng Philippine Navy kanina na namonitor nila ang dalawang barkong pandigma ng China malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Okay, so alam na natin itong balitang to. Tungkol nga doon sa pagmamatsyag ng China habang nagsasagawa tayo ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA, Pilipinas, Australia, Canada dito sa vicinity ng Baho de Masinloc mga tol. Pero ang pinapalabas ng China dyan sa balitang yan
ay tinapatan daw nila o sinabayan daw nila ng routine patrol etong isinasagawa nating joint patrol. Dahil yung joint patrol daw ng Pilipinas ay nakakasira o nakakapagpahina sa katatagan ng rehiyon mga tol, no? Tayo nga daw ay mga troublemaker, sabing ganon. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito sa ating mga napanood? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.